Mga kababayan, welcome sa aking YouTube channel That's My TV. Kanina sa interview ng mga media sa ating Pangulong Bongbong Marcos, plano niyang isabay na lamang ang plebisito sa charter change sa susunod na midterm election sa taong 2025. Ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na napakamahal di umano kung ipaghiwalay pa ang plebisito sa local election. Dagdag pa niya, masusi pa nila itong pinag-aralan. Kaya panuorin na lamang natin siya at malaya po kayong magbigay ng inyong mga reaction. Pero bago ang lahat, kung bago pa kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mundo ng politika. Okay, panoorin po natin siya. Kailangan talaga namin yun dahil kung paghihiwalay natin yung eleksyon at saka yung plebiscite, parang dalawang eleksyon yun eh. Napakamahal. So baka maaari kung isabay natin yung plebisito sa local elections na gagawin sa Mayo na next year. Malaking bagay yun, malaking savings para sa atin yun. Kaya yun pinag-aaralan namin mabuti. There are some legal consequences because the plebiscite is slightly different, not so slightly. Plebiscite is different from an election. So if we are able to incorporate the two exercises together as a practical matter, palagay ko makakatulong yun. Pero yung timetable po ng House, gusto nila July 2. Well, yan kung sabi natin speaker. So sabi, well, hindi ibig sabihin na pagka natapos ang House or ang Senado, kailangan nang magplebisito. Maaari naman tayo mag-antay para magplebisito sabay na nga nung local election. So, titignan natin, ngayon pa lang namin, we just came to that idea. Kasi nagpo-progress na yung mga resolution sa Chacha, sa Senado, nagpo-progress na rin sa House. Kaya ngayon, pinag-iisipan natin, paano natin gagawin, anong mekanismo para sa plebisito. So, we're studying it, and I think there's a potential there that we can possibly exploit. So we'll see. It really comes down to a practical thing. Mag-organize tayo. Kasi yung plebisito parang eleksyon din yan eh. So mag-eleksyon ka, tapos pag plebisito ka, it's very hard also to have a plebiscite before the election. Kasi mabubulilyaso yung preparation para sa halalan. So yun na nga, we have to take all of these things into account, and I think we'll come to a good solution, I think.